Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mael. Taong 1985, probinsya ng Davao. Ang mga puno at iba pang halaman ay may sariling kaluluwa o espiritu. Ito ang kadalasang naririnig natin sa mga babaylan o mga taong konektado ang kakayahan at kaalaman sa kalikasan. Ito rin ang kaalaman na napatunayan ng ating tampok na karakter. Si Mael ay lumaki sa pangalaga ng mga kamag-anak sa Davao. Bagaman tubong Zamboanga ang binata, napilitan itong umalis sa kanilang baryo dahil sa pagmamalupit ng mga magulang. Hindi na idinitalye ng tagapagpadala ang nangyari sa kadailanang masyado na itong maselan. Kinupkop ang binata ng tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Lindo. Itinuring na parang totoong anak. Pinag-aral hanggang sa makapagtapos ng sekundarya. Hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo dahil nagkasakit ng malubha si Mang Lindo. Matandang binata ang tiyuhin ni Mael, kaya naman wala itong ibang maaasahan sa kanyang sakahan. Mael, bukas magsasaboy ng abono sa palayan. Kaya mo bang gawin yon ng mag-isa? Tanong ni Mang Lindo. Huwag niyo na pong alalahanin yon, Tio Lindo. Ako na pong bahala sa palayan. Magpahinga na lang po kayo dito sa bahay. Wika ni Mael. Nababahala lang ako dahil napakalapad ng palayan. Baka naman mapano ka. Ayokong inaabuso mo yung katawan mo ha. Patpating ka na nga. Nagkakasakit ka pa. Tugon ni Mang Lindo. Kaunting paliwanag sa pisikal na anyo ni Mael. Matangkad ang binata na medyo patpatin. Maitim din ang balat nito dahil babad sa gawaing bukid. Ngunit sa kabila ng pagiging patpatin, napakalusog ng pangangatawan nito. Wala ring masabi ang tiyuhin pagdating sa pagtatrabaho dahil parang wala itong kapaguran. Chong, alam mo naman na gusto ko yung mga gawain sa bukid, di ba? Kaya wag po kayo mag-alala. Kahit mapagod man ako, alam ko naman ho na may patutunguhan yung ginagawa ko eh. Tugon ni Mael. Alam mo Mael, nanghihinayang talaga ako eh. Dahil hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, siguradong malayong mararating mo kung sakaling nabigyan ka ng pagkakataon. Wika ni Mang Lindo. Naku Chong, mas mabuti na ho yung ganito no. Lalo pat may sakit kayo at isa pa, kaya ko namang magtrabaho eh kahit hindi nakapagtapos. Ang totoo niyan, mas marami pa akong natutunan sa aktwal na gawain kaysa nakaupo lang sa loob ng paaralan. Wika ni Mael. Basta Mael, ang may hahabilin ko lang sa'yo, manatili kang mabuting tao. Dahil hindi batayan ng moralidad ang pinag-aralan kung hindi ang kabutihang ipinapakita mo sa kapwa. Maging mabuti ka, doon pa lang panalo ka na. Yan na naman tayo eh. Yan na naman tayo Chong eh. Ang lalim na naman ang sinasabi nyo pero teka maiba ko ah. Bakit pala hindi nyo tinatanggal yung mga puno ng saging sa gitna ng palayan? Hindi naman po napapakinabangan yung mga yun eh. Sayang din ho sa lupa. Pwede pa nating sakupin yun eh. Sa tuwing magsisimulang mangaral si Mang Lindo, iniiba ng binata ang usapan. Naisip nito ang sagingang matatagpuan sa mismong gitna ng kanilang palayan. Alam mo sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit hindi tinanggal ng tatay ko ang puno ng mga saging. Hindi ko na din pinansin yun eh, hanggang sa tuluyan ng nakasanayan. Doon na din itinatambak ang mga dayami tuwing matatapos ang kapasan. Pagpapaliwanag ni Mang Lindo. Ano po kaya kung putulin ko yung mga puno ng saging doon?
Sa susunod na mag-araro tayo, gagawin ko ng bahagi ng taniman ng lugar na yon. Ayos lang po ba? Nako, sa palagay ko kasi malaking trabaho din yon, Mael. Pabayaan mo na lang, total. Hindi naman nakakasagabal sa pagtubo ng palay. At isa pa, kinukuha ni Mang Sano mga hinog na bunga ng pakol para gawing suka. Malaking pakinabang din yon para sa matanda. Tugon ni Mang Lindo. Sa mga hindi nakakalam, ang pakol ay isang uri ng natibong saging. Nakakain ito ngunit napakaraming buto, kaya wala gaanong pumapansin ito. Tanging mga ibon at pagong lang ang nakikinabang. Kung minsan ay ginagawa din itong suka dahil sa taglay nitong asim kapag nahihinog. Matapos mapag-usapan ang tungkol sa sagingan, hinayaan na lang ito ni Mael. Kinabukasan, maagang dinala ng binata ang mga sako ng abono sa palayan at para hindi ito mahirapan, isinakay niya sa karosang hila-hila ng kalabaw. 5 sako ang kabuuang nagagamit na pataba sa palayan ni Mang Lindo. Kaya naman buong araw itong tinatrabaho ng binata. Nagbabaon na lang ito ng pananghalian at dahil malayo din ang kanilang tahanan sa palayan, mas minabuting doon siya kumain kaysa magsayang pa ng oras sa pag-uwi. Bandang tanghali natapos na ni Mael ang halos kalahati ng kanilang palayan. Nagpa siya itong kumain ng pananghalian. Nagtungo ang binata sa sagingan at doon ay nakita niya si Mang Sano. Magandang tanghali po, Mang Sano. Nangunguha po ba kayo ng hinog na pakol? Tanong ni Mael. Hindi yon ang sadya ko dito. Magbibigay lang ako ng kaunting pasasalamat sa aking mga kaibigang naninirahan sa lugar na ito. Tugon ni Mang Sano. Medyo nawirduhan si Mael sa matanda dahil hindi niya pa ito lubos na kakilala. Lingid sa kaalaman ng binata, ito ay isang batikang manggagamot. Kaibigan? Sino pong mga kaibigan? Wala naman po akong nakikita, Manong. Tanong ni Mael. Talagang hindi mo sila makikita dahil medyo mahiyain ang mga kaibigan ko. Taging ako lang ang pinapakitaan nila. At sa tuwing may ibang taong nagpupunta sa lugar na ito, mabilis silang nagtatago. Tugon ni Mang Sano. Hindi pa rin lubos maunawaan ng binata ang sinasabi nito. Kaya naman hinayaan na lamang niya ang matandang gawin ang pakay sa lugar. Akmang susubo na sana ng pagkain si Mael nang bigla nitong marinig na tumawa ng malakas ang matanda. Nilingon ito ng binata. Nakitang kumukumpas ang kamay habang tila may kung sinong kinakausap. Nakayuko ang matanda habang nagsasalita, bagay na ikinagulat ni Mael. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang hawak na baunan. Marahang naglakad papunta sa likuran ni Mang Sano. Nagulat ang binata nang makita nito ang maliit na nilalang na punong-puno ng buhok ang katawan. Maging ang mukha nito ay nababalot din ng makapal na balahibo. Halos 1 dangkal lang ang tangkad nito. Malaki ang mga mata, 4 ang mga kamay. Hindi nakapagsalita ang binata dahil bigla itong nanigas. Kalaunan ay nawala ng malay. Nagising na lang ito nang maramdaman ang malamig na patak ng tubig sa kanyang pisngi. Mabuti naman at nagising ka na. Ano, kumusta ang pakiramdam mo, iho? Tanong ni Mang Sano. Napatingin si Mael. Muling nakita ang nilalang na nakapatong sa balikat ng matanda. Biglang bumalikwas ang binata at akmang sisigaw na sana.
Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Kumalma ka, Mael. Hindi ka sasaktan ng nilalang na ito. Makakapagsalita ka lang kung may papangako mong hindi ka sisigaw. Muling wika ni Mang Sano. Tumango naman si Mael bilang tugon. Ikinumpas ng nilalang ang kamay. Biglang nagbalik ang boses ng binata. Anong uri ng nilalang yan, Manong? Bakit sila nandito? Sila ang tinatawag na duwendeng saging. Dito sila nakatira sa sagingan. Tugon ni Mang Sano. Kung dito sila nakatira, bakit hindi ko sila nararamdaman? Halos araw-araw ako nandito Ang mga duwendeng saging, tahimik at mapayapang uri ng mga nilalang. Hindi sila mahilig makisalamuha at kadalasang umiiwas sa mga tao. Hindi rin sila mapanakit kagaya ng ibang uri, ngunit makapangyarihan ng mga munting nilalang na ito. Kaya nilang magbigay ng karamdaman sa mga tao, lalo na't kapag nasaktan sila o sinira ang kanilang tahanan. Ito ang naging dahilan ng pagkakasakit ng Tio Lindo mo. Ayaw niya kasing maniwala sa akin noon Dati ko pa sinasabi sa kanya na mag-iingat dahil may mga nilalang na nakatira dito. Ayak kasi hindi nakikinig. Pero maiba ako, Mang Sano Paano niyo po ba sila naging kaibigan? At saka, nakakausap niyo po ba yan? Ang duwendeng ito, napinsala nang minsang makawala ang kalabaw mula sa kabilang sakahan. Nagkataong nangunguha sila ng hamog mula sa mga palay nang dumaan ng rumaragas ang kalabaw. Aksidente siyang nahagip kaya naman tumalsik ang munting nilalang at tumama sa isang puno. Nabalian siya ng buto sa binte at nagawan ko naman ng paraan. At magmula ng araw na yon, naging magkaibigan na kami. Ano daw? Seryoso ka, Manong? Gumagamot ka ng duwende? Manong naman alam ko gumagawa lang kayo ng suka Pero ang pagiging manggagamot nyo, parang duda ako dun Ay nako, nakakatawa ka, Mael. Ang lapit lang ng tirahan natin, hindi mo ko kilala. Matagal na akong manggagamot. Yan nga lang, karamihan sa mga taong nakatira sa baryong ito, hindi naniniwala sa aking kakayahan. Siguro, mangilan-ngilan lang ang nakakalam ng sekreto ko. Kaya siguro, hindi mo rin nalaman Pagpapaliwanag ni Mang Sano. Ayon pa dito, ang duwendeng saging ang tumutulong sa kanya sa panggagamot. Ganun po ba? Mabuti na lang, hindi ko naisipang itumba yung kasagingan dito. Bala ko pa naman sanang gawing bahagi ito ng palayan. Buti hindi natuloy, kung hindi, yari ako sa kaibigan mo. Mael, yan ang wag na wag mong gagawin. May mga naninirahan sa lugar na ito. Maniwala ka man o hindi, sila ang dahilan kung bakit hindi bumabagsak ang ani ng tiyuhin mo. Kaso nga lang, hindi niya alam yon, syempre. Ayaw kasing maniwala Tugon ni Mang Sano. Matagal pang nag-usap ang dalawa. Dito nasaksihan ni Mael ang sinasabing kapangyarihan ng mga duwendeng saging. Bagaman hindi niya ito nakakausap, manghang-mangha ang binata nang magpakita ito ng kakaibang kakayahan. Ang sabi ng aking kaibigan, tumingin ka daw sa bahaging yon ng palayan. Pagmasdan mong mabuti ang kanyang gagawin. Ilang sandali ang lumipas. Umihip ng malakas ang duwende. Sumunod naman sa hangin ang mga dahon ng palay. Maya-maya pa, naglabasan ang malulusog na uhay mula dito.
Anong nangyayari? Paano nagkabunga ang bagong tanim na palay? Isa lang yan sa mga himalang nagagawa nila. Kaya ingatan mo at pangalagaan ang sagingan na ito, Mael. Balang araw, malaki ang maitutulong ng lugar na ito sa'yo. At malay mo, maging kaibigan mo rin ang mga nakatira dito. Mukhang malabo ho yata yan, Manong ah. Pero saan po ba nakatira itong kaibigan nyo? Eto, ayan, tignan mo yan. Nakikita mo ba ang puno ng saging na yon? Kung mapapansin mo, siya ang pinakamalaki sa lahat. Hindi nalalanta ang dahon. Hindi rin nagbubunga. Yan ang tahanan ng aking munting kaibigan. Masyadong naaliw ang binata sa pakikipag-usap, kaya hindi na nito namalayan ang oras. Ginabi siya sa pag-uwi. Aba, ano bang nangyayari sa'yo? Ginabi ka yata sa pag-uwi, Mael. Dumaan ka pa ba sa kabisera? Tanong ng Chewin. Hindi po, Chong. May kailangan lang akong tapusin sa bukid eh. Pasensya na po kayo kung ginabi ako ng uwi. Tugon ni Mael. Minabuti nitong itago sa Chewin ang mga nalaman tungkol sa sagingan dahil paniguradong hindi ito maniniwala. Kinabukasan, maagang naganda ang binata para magpunta sa palayan. Bagay na pinagtatakahan naman ng Chewin. Nagbalot pa ito ng makakain, kaya hindi maiwasan ng matanda ang magtanong. Oh, ang akala ko ba tapos na ang gawain mo sa bukid? Ano pang gagawin mo doon? Tanong ni Mang Lindo. Hindi ko po kasi nagagapasan ng mga pilapil eh. Masyado nang makapal yung damo. Halos hindi na makita yung dinadaanan. Ganun ba? O siya, mag-iingat ka at maraming dupong na nakatira sa mga buta sa gilid ng palayan ha. Baka mamaya matuklaw ka. Oho, Chong. Alam ko po yung tungkol sa mga dupong. Ako na pong bahala, basta dito lang ho kayo ha. Magpahinga lang ho kayo. Wika ni Mael. Matapos ay tumuloy na ito papunta sa palayan. Pagkarating sa lugar, naglatag ng dahon ng saging ang binata. Inilabas ang dalang pagkain. Inanyayaan nito ang mga munting nilalang na naninirahan sa lugar. Nung una hindi pa lumalabas ang mga ito. Ngunit nang iwanan niya ang pagkain, isa-isang nagsipaglapitan ang mga duwende. Hinayaan ng binatang kainin ng mga ito ang dalang pagkain at habang nagtatrabaho siya sa palayan, panay naman ang titig sa kanya ng mga munting nilalang. Ilang sandali pa, nakaramdam ng pagod ang binata. Nagpunta ito sa sagingan upang magpahinga. Nakahiga si Mael sa damuhan ng mga oras na yun at hindi na malayang nakatulog na ito. Nagising ang binata. Laking gulat niya dahil palubog na ang araw. Kinuha ni Mael ang baonang pinaglagyan ng pagkain. Nagtaka ito dahil bagyang bumigat ang lalagyan. Marahang binuksan ng binata ang baonan. Laking gulat niya dahil punong-puno ito ng makikinang na bato. Saan nanggaling ang mga to? Mga kaibigan? Mga kaibigan, kayo ba'y naglagay nito? Hindi nyo naman kailangang gawin to eh. Naku naman pero salamat sa inyo ha. Malaking tulong to para sa gamot ni Tio Lindo. Wika ni Mael. Lumapit sa kanya ang isa sa mga nilalang. Inabot ang maliit na sisidlan na gawa sa putik. Palihim mong ilagay sa kanyang inuming tubig ang laman ng sisidlan na yan. Gagaling ang kanyang karamdaman. Wika ng nilalang. Maraming salamat kaibigan ha. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo?
Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang aking pangalan dahil kailangan mong hulaan sa pamamagitan ng pagsagot ng aking bugtong. Tugon ng nilalang. Aba, ayos ah. Mukhang masaya yan ah. O sige, anong bugtong mo? Tanong ni Mael. Ang pangalan ko ay tawag sa malaking nilalang na gawa sa bato ang katawan. Sino ako? Tanong ng duwende. Napaisip si Mael. Ngunit wala itong malaman na kasagutan. Kung hindi mo kayang sagutin ang bugtong ko, hindi mo malalaman ang aking pangalan. Ngunit sa oras na masagot mo, ibibigay ko sa iyo ang aking katapatan. Ang nagbigay ng pangalan ko ay isa ring mortal. Wika ng duwende. Matapos ay mabilis itong pumasok sa kanyang tahanang puno ng saging. Nagpasya si Mael na umuwi dahil hindi nito maisip kung ano ang sagot sa buktong na ibinigay ng duwende. Pag-uwi ng tahanan, naupo ang binata sa atangan habang paulit-ulit na binabanggit ang bugtong. Ang pangalan ko ay tawag sa malaking nilalang na gawa sa bato ang katawan. Ay, ano kaya? Tapos, mortal din yung nagbigay sa kanya ng pangalan. Hindi naman gawa sa bato ang katawan ng kapre at wala rin namang nabubuhay na higanting gawa sa bato. Kung meron man, anong tawag sa kanila? Tanong ng binata. Lingid sa kalaman nito, nasa likod niya si Mang Lindo. Golem! Golem ang tawag sa mga nilalang na gawa sa bato ang katawan. Kung tawag nagbigay, malamang golem yon. Pero, sino ba ang nagbigay sa'yo ng bugtong na yan? Si Matandang Sano? Wika ni Mang Lindo. Minabuti ni Mael na ilihim ang katotohanan. Si Mang Sano ho. Napagkatuwaan namin kasi yung kanina eh. Tama, yun nga po ang nangyari. Gano'n ba? Ano ang pusta? Alam mo na ang bugtong eh. Siguro kapag hindi ko raw ho nasagot yung bugtong, bibilan ko daw siya ng isang boteng lambanog eh. At kapag nanalo daw ako, papadalan niya ako ng sukang gawa sa pakol. Yun naman pala eh. Magandang pusta dyan at siguradong mananalo ka na. Tamang-tama, tingnan mo doon oh. Wala nang laman yung lalagyan natin ng suka. Kinabukasan, maagang bumalik sa sagingan ng binata. Inantay nitong magpakita ang nilalang, gaya ng kanilang napag-usapan. Ano kaibigan? Nalaman mo na ba ang sagot sa ibinigay kong bugtong? Tanong ng nilalang. Oo kaibigan, alam ko na. Ang pangalan mo ay Golem. Hinango ito sa sinaunang nilalang na gawa sa bato ang katawan. Napangiti ang nilalang. Naupo ito sa balikat ng binata. Tama ka. Hindi lang basta-bastang ibinibigay ang pangalan sa amin. Nakabatay ito sa taglay na katangian ng duwendeng pinagpipigyan. Kagaya ko. Kaya Golem ang aking pangalan. Dahil meron akong kakayahan na gawing bato ang aking katawan. Hindi lang yun Nagagawa ko rin magpalabas ng mga mamahaling hiyas na nagmumula naman sa lupa. Pagpapaliwanag ni Golem. Sa isip ni Mael, ito ang dahilan kung bakit punong-puno ng mga mamahaling bato ang lalagyan ng pagkain. Maraming salamat nga pala dun sa ibinigay mong mga mamahaling bato ha. Kaso, hindi ko pa nasusubukang ibigay kay Tiyo yung gamot eh. Baka mamaya na lang pag uwi ko. Gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Dahil may oras lang ang bisa ng gamot. Hindi ito maaaring lumagpas ng ilang araw. Naku, di kung ganun. Kailangan ko na palang ibigay sa kanya yun ngayon.
Oo, ibigay mo na sa kanya ang gamot. At para masigurado kung magagawa mo, sasama ako sa'yo. Tugon ni Golem. Dali-dali nang umalis ng sagingan ang dalawa. Pinuntahan sa bahay ang matanda. Nagpapakain ito ng mga alagang manok sa bakuran nang makita ni Mael. Chong, kumusta? Kumain ka na ba? Ay, di pa nga eh. Wala akong ganang kumain. Sa palagay ko, parang busog na busog ako ngayon. Ang mas mabuti pa po siguro, sabayan nyo na lang ako. Sandali lang po maghahain lang ako. Wika ni Mael. Nilagyan nito ng kanin ang plato ng matanda. Ibinuhos ang laman ng maliit na sisidlan na ibinigay ni Golem. Pagkabuhos ng binata sa kanin, panandali ang nagbago ang kulay nito. Maya-maya ay nagbalik din sa dati. Sakto namang pumasok ang matanda. Aba, ano ba yung mabangong amoy na yan? Nakakagutom tuloy ah. Nagluto ka ba? Hindi po, Tio Lindo. Siguro gutom lang talaga kayo eh. Kahit simpleng inihaw na toyo at laswa napakabango para sa inyo. Halina ho kayo dito, kain na. Hindi masarap ang sabaw ng laswa kapag nilamig. Wika ni Mael. Nagsimulang kumain ng matanda. Laking gulat ng binata dahil tila gutom na gutom ito. Hindi na nagsalita pa ang binata. Ipinaliwanag na sa kanya ni Golem ang maaaring maging epekto ng ibinigay niyang gamot. Ayon sa duwende, paghihilumin nito ang anumang pinsala sa katawan ng matanda at babalik ang dating lakas nito. Ilang sandali pa ay natapos nang kumain ang dalawa. Halos hindi makatayo si Mang Lindo sa sobrang pagkabusog. Kakaiba din ang sigla nito na tila walang iniindang sakit. Kumusta naman ho yung pakiramdam nyo, Chong? Tanong ni Mael. Mabuti naman. Parang mas lumakas yata ang pangangatawan ko eh. Siguro dahil sa mainit na sabaw ng laswa. Nga pala, akala ko ba may gagawin ka sa sagingan? Ano, nanalo ka ba sa pustahan nyo ni Tandang Sano? Tanong ni Mang Lindo. Naku, Chong, yun nga eh. Sayang at hindi ko nahulaan ng sagot sa bugtong. Kaya kailangan kong bumili ng isang bote ng lambanog para sa kanya. Abay loko, matanda yun ah. Tama naman ang sagot ko ah. Pero hayaan mo na, minsan talaga mapagbiro si Tandang Sano. Kung ano-ano yung sinasabi niyan eh. Pinipilit pa nga akong paniwalain tungkol sa mga nilalang. Hindi ko nalang pinapansin. Tugon ni Mang Lindo. Bagyang natahimik si Mael sa sinabi nito. Pagsapit ng hapon, nagpunta sa kabisera upang bumili ng lambanog si Mael. Si Mang Sano ba ang pupuntahan mo? Mabuting tao yung matandang yun. Marami siyang natulungan. Kaya magaan din ang loob namin sa kanya. Wika ni Golem habang naglalakad ang mga ito papunta sa kabisera. Hindi ko kasi alam yung totoong pagkatao ni Mang Sano. Pero ang sabi ng mga taga-baryo, magaling daw siyang manggamot eh. Wika ni Mael. Dahil na rin sa tulong ng mga kasamahan ko, kaya siya nakilala. Wika ni Golem. Matapos bumili ng lambanog, nagpatuloy na sila papunta sa bahay ni Mang Sano. Nakita ng mga ito ang matandang nanggagamot. Oh, anong nangyari at napadalaw ka dito? Tanong ni Mang Sano. Hindi pa nito napansin si Golem dahil nagtago ang nilalang sa suot na sombrero ni Mael. Wala naman po, Manong. Gusto ko lang po sanang makipag-usap sa inyo. Kaso mukhang marami ho yata kayong ginagawa sa ngayon eh. Babalik na lang siguro ko sa susunod na araw.
Tugon ni Mael. Hindi naman. Sandali lang. Matatapos na din ako dito. Wika ng matanda. Maya-maya pa natapos na ang panggagamot nito. Inayang maupo si Mael sa sala. Inilabas ng binata ang dalang bote ng alak. Napangiti naman si Mang Sano. Para mas masarap po ang kwentuhan, may dala akong lambanog. Aba, oo nga naman. Sandali lang at kukuha ko ng baso at ilang hiwa ng prutas. Masarap sa hinog na bayabas ang lambanog. Nagsimula nang mag-inuman ang dalawa. Nung una ay pinag-uusapan lang ng mga ito ang tungkol sa mga simpleng bagay. At habang tumatagal, unti-unting nagkakalakas ng loob ang binata. Manong, pwede mo bang ikwento sa akin yung tungkol sa mga duwendeng saging? Gusto ko pong malaman ang tungkol sa kanila eh. Wika ni Mael. Pwede naman. Bakit hindi? Total, nakita mo na din sila, hindi ba? Tugon ni Mang Sano. Nagkwento ito tungkol sa mga nilalang. At gaya nga ng inaasahan, sinabi nito ang totoong pinagmulan ng kanyang kakayahan sa panggagamot. Ang pinagmulan ng aking kakayahan ay mga duwendeng saging. Hindi ako isinilang na manggagamot, Mael. Nagsimula din ako sa wala. Nangapa hanggang sa natutunan ng patakaran ng buhay ng manggagamot. Kaya heto ko ngayon at isang bagay pa, disiplina sa sarili. Yon ang pinakamahalaga. Teka, bakit mo ba naitatanong? Tanong ni Mang Sano. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob si Mael na sabihin sa matanda ang kanyang sikreto. May ipapakita po ko sa inyo, Manong. Wika ng binata sabay tanggal ng kanyang sombrero. Nanlaki mga mata ng matanda nang makita ang duwendeng saging na nakaupo sa ulo ng binata. Aba, tignan mo nga naman. Isa sa mga munti kong kaibigan ng kasama mo ah. Jumong, lumabas ka dito. Narito ang isa sa mga kauri mo. Wika ni Mang Sano. Sumilip mula sa halamang nasa loob ng bahay ang isa pang duwende. Dali-dali namang tumalon si Golem mula sa ulo ng binata. Ano po bang nakikita ng mga gaya nila sa atin? At bakit sila sumasama? O bakit nila tayo tinutulungan? Tanong ni Mael. Kabutihan ng puso, Mael. Yon ang nakikita ng mga duwende. Mapano mang uri sila. Itim, puti, pula, o kahit yung mga nuno sa punso. Pag nakita nilang mabuting tao ka, walang pagdadalawang isip silang tutulong sa'yo. Wika ni Mang Sano. Sa totoo lang, hindi ko rin po alam kung anong maaari kong gawin eh. Lalo pa ngayon, parang mababago yata ang buhay ko ng tuluyan, Manong eh. Sigurado yan, iho. Kaya dapat paghandaan mo ang malaking pagbabago na yon. May tadhanang nag-aantay sa'yo, iho. Ikaw lang ang maaaring magpasya kung yayakapin mo ito o tatalikuran. Tugon ni Mang Sano. Bagyang napaisip si Mael habang pinagmamasdan ang dalawang nilalang na naglalaro. Kung titignan, hindi mapagkakamalang duwende ang mga ito dahil sa kapal ng kanilang balahibo sa katawan. Malalaking mata, mahabang buntot, maihahambing sa maliit na unggoy ang mga ito. Matapos ang gabing yun, umuwi sina Golem at Mael. Idinaan nito ang munting nilalang sa sagingan sa pag-aakalang nais nitong bumalik sa dating tahanan. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Golem. Di, inihahatid ka?
Baka gusto mo kasing bumalik sa dati mong tahanan eh. Simula nang malaman mo ang aking pangalan, nanumpa na ako ng katapatan sa iyo. Sa makatuwid, kung nasaan ka, naroon din ako. At isa pa, kaya ko namang bumalik sa lugar na ito kung kakailanganin. Kaya halika na, umuwi na tayo. Mapanganib sa gawing ito. Wika ni Golem. Hindi naman pinansin ng binata ang sinabi ng duwende tungkol sa panganib. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating sa bahagi ng daan kung saan maraming kawayan. Dahil medyo nakainom, wala sa isip ng binata ang dilim ng gabi. Pasipol-sipol pa itong naglalakad nang bigla siyang pahintuin ni Golem. Bakit? Anong problema, kaibigan? Mukhang may iba tayong kasama, Mael. Baka naman napadaan lang din. Hayaan mo na sila. Hindi tao ang tinutukoy ko, Mael. Isang nilalang na siguro ngayon mo lang makikita. Wika ni Golem. Maya-maya nagsalubong ang magkabilang dulo ng kawayan. Dito nakita ng binata ang sinasabi ng kasamang nilalang. Isang lalaking nakahubot-hubad ang humarang sa kanilang daanan. Tila nawala ang kalasingan ni Mael ng mga sandaling iyon. Akmang tatakbo na sana ito pabalik nang bigla siyang pigilan ni Golem. Wala ka nang tatakbuhan. Ang nilalang na yan, tinatawag na bagat. At kapag nagpakita siya sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun. Marami siyang kasamahan sa paligid. Pagpapaliwanag ni Golem. Nakaramdam ng takot si Mael dahil ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng engkwentro sa mga aswang. Anong gagawin natin ngayon, Golem? Siguradong mamamatay ako dito. Wika ni Mael. Huwag kang matakot. Nakalimutan mo yata na isa akong duwende. Wika ni Golem. Hinawakan nito ang balikat ng binata. Bigla silang naglaho sa paningin ng mga nilalang. Nataranta ang mga ito na tila hinahanap ang binata. Naglabasan na din ang ilan pa sa mga kasama ng bagat. Inaamoy nila ang buong lugar. Anong nangyari? Hindi ba nila tayo nakikita, Golem? Tanong ni Mael. Hindi, Mael. Ang tawag sa kakayahan kong ito, sa pulag, kaya kitang itago sa paningin ng ibang tao. Kahit pa sa mga nilalang, nakagaya ng mga aswang na yan. Sa ngayon, hindi tayo makikipaglaban dahil hindi ka pa handa. Wika ni Golem. Sinabihan nito si Mael na maglakad ng marahan palayo sa lugar. Nakaagad namang sinunod ng binata. Nakahinga ito ng maluwag nang makalampas sila sa kawayanan. Mabuti na lang nakaalis tayo sa lugar na yun. Ang akala ko mamamatay na ako eh. Maraming salamat sa iyo, Golem, ha? Wika ni Mael. Nasa tapat na sila ng tahanan, kaya naman medyo pabulong na nag-usap ang dalawa. Hindi lang yan ang kakarapin mo, Mael. Lalo na ngayon, magkaugnay na tayong dalawa. At mas lalong hindi lang ito ang kakayahang may papakita ko sa iyo. Marami ka pang matutuklasan sa akin sa pagtagal ng panahon. Tugon ni Golem. Naputo lang ang pag-uusap ng dalawa dahil biglang nagbukas ang pinto ng tahanan. Lumabas ang matanda. Mael! Mael, ikaw ba yan? Tanong ni Mang Lindo. Opo, Chong Lindo, ako po ito. Pasensya na po at ginabi ko ng uwi. Medyo napahaba kasi yung usap namin ni Mang Sano eh. Wika ni Mael.
O siya, kumain ka na ba? Kung hindi pa, pinagtiran kita ng ginataang langka at ilang pirasong inihaw na biya. Namingwit kasi ko kanina sa ilog kaya may ulam tayo. Tugon ni Mang Lindo. Chong naman ang sabi ko sa'yo dapat nagpapahinga lang kayo dito sa bahay. Huwag niyong pinapagod yung sarili niyo. Ako na pong bahalang umintindi sa kakainin natin. Tugon ni Mael. Nako Mael, wala ka nang dapat alalahanin pa sa kalusugan ko. Maayos na yung pakiramdam ko. Hindi na rin ako hinihika, kaya ayos lang. Nga pala, ilang buwan na lang gapasan na. Kumusta naman ang palay natin? Wika ni Mang Lindo. Maayos naman po, Chong. Maganda po yung tubo ng mga palay. Malusog po ang mga uhay. Ilang linggo na lang yuyuko na yung mga yun Wala na ako nakikitang insekto. Wika ni Mael. Mabuti naman kung ganun O siya, kumain ka na. Magpapahinga lang ako. Hindi na rin kumain si Mael. Dahil na rin sa mga nangyari. Tila nawala ang gutom at kalasingan nito. Ilang linggo ang lumipas. Wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa sumapit na ang araw ng gapasan. Sabay-sabay na nagpapagapas ang mga katabing palayan, kaya medyo hati ang mga tao. Siguro, huli na lang tayo sa magpapagapas. Wala rin kasing masyadong tao. Sabay-sabay yung nagpapagapas sa lahat ng taniman Okupado ang lahat ng mga kababaryo natin. Wika ni Mang Lindo habang nakatitig sa malaginto nitong palayan. Yan nga din po ang sinasabi ko, Chong mukhang mahuhuli talaga tayo Huwag lang sanang abuti ng malakas na ulan dahil paniguradong maglalaglagan ng mga uhay. Tugon ni Mael. Nakaupo ang mga ito sa sagingan habang pinapanood ang mga taong nakikigapas. Maya-maya pa, napansin ni Mael ang isang matandang babaeng palakad-lakad sa pilapil na tila may kung anong hinahanap. Hanggang sa natumba ito, dali-daling tumayo si Mael at pinunta ng matanda upang tulungan. Kaso nga lang pagdating ng binata sa lugar kung saan ito bumagsak, hindi niya na makita ang matanda. Oh, saan naman kaya nagpunta yun? Dito lang yun bumagsak Tanong ni Mael sa sarili habang iniikot ang tingin sa paligid. Hindi pang karaniwan ng babaeng yun, Mael. Tingnan mo, walang bakas ng pinagbagsakan sa palay. Pagpapaliwanag ni Golem. Isang duwendeng saging. Hindi ko akalain na makikita ko ang isang gaya niya dito sa baryong ito. Nagulat ang binata nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Pagkalingon niya, nakita ni Mael na yun yung matandang babaeng natumba. Mag-iingat ka, Mael. Isa siyang engkanto. Malakas talaga ang pangdama ng mga kagaya mong nilalang. Oo, tama ka. Isa nga akong engkanto. Pero huwag kang mag-alala. Napadaan lang ako. Tugon ng matanda. Saan ho ba kayo pupunta, Manang? Naghahanap ako ng ligtas na lugar. May taong humahabol sa akin at gusto niya akong patayin. Maaari mo ba akong tulungan? Tanong ng matandang babae. Muling nagbigay ng babala si Golem dahil hindi nakikita ni Mael ang totoong anyo ng matanda. Huwag kang basta-basta maniniwala sa kanya, Mael. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Maniwala ka sa akin. Mapapahamak ka lang. Wika ni Golem. Ngunit tila hindi nakikinig ang binata sa lahat ng sinasabi nito. Huwag
kang makialam, Duwende. Kung ayaw mong tirisin kita, hindi ka naririnig ng binatang ito. Nasa ilalim na siya ng aking kapangyarihan. Tugon ng matandang babae. Kaso nga lang bigla itong napasigaw at tumakbo ng napakabilis. Talagang dito ka pa mag-asik ng kasamaan mong engkanto ka. Golem, anong nangyari kay Mael? Bakit nakatulala yan? Wika namang Sano. Nakipag-usap ang duwende sa kasama ng matanda. Sinabi nito ang buong pangyayari. Inakay ito ng matanda pabalik sa sagingan. Nagulat si Mang Lindo nang sabihin ni Mang Sano ang nangyari sa binata. Kamunti ka nang makuha ng engkanto ang pamangkin mo. Hindi ko alam kung bakit nangyari yon. Gayong nasa balikat naman niya ang… Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin dahil alam niya. Hindi pa nalalaman ni Mang Lindo ang tungkol kay Golem. Anong ibig mong sabihin, Sano? Ano bang nangyayari kay Mael? Wala ka nang dapat alalahanin. Maya-maya lang, babalik na rin yan sa ulirat. Sa ngayon, hayaan mo lang muna siyang makapagpahinga. Tugon ni Mang Sano. Nagpahid ito ng lana sa noo ng binata. Nag-ihip ng mga dasal pangbawi. Maya-maya ay nagkamalay na si Mael. Tila walang alam sa mga nangyayari. Mang Sano, ano pong ginagawa niyo dito? At saka, ano po bang nangyari? Bakit ang sakit ng ulo ko? Tanong ni Mael. Bigla kang nahimatay habang naglalakad sa gitna ng palayan. Palusot ng matanda. Teka, ang huli kong naaalala, may nakita ako matandang naglalakad sa pilapil. Natumba, kaya pinuntahan ko para tulungan eh. Pagkatapos nun, hindi ko na alam yung nangyari kasi bigla na lang nagdilim yung paligid eh. Wika ni Mael. Kagaya nga ng sinabi ko, nawalan ka ng malay kaya magpahinga ka na muna. Alenda, maaari mo ba akong ikuha ng tubig sa bukal? Pakiusap ni Mang Sano. Dali-dali namang tumayo ang matanda upang kumuha ng tubig. Ginamit ni Mang Sano ang pagkakataong iyon para sabihin kay Mael ang totoong nangyari. Hindi ko rin po akalaing engkanto pala yung matandang yun eh. Mabuti na lang dumating kayo. Wika ni Mael. Anong ginagawa ni Golem? Bakit hindi mo siya naririnig? Yun na nga po Manong eh. Hindi ko po narinig yung boses ni Golem. Kaya nahuli po ako ng engkanto eh. Napasa ilalim ako ng kapangyarihan niya. Mael, may isang paraan para hindi ka maging lapitin ng mga engkanto. Mamayang gabi, bumalik ka sa sagingan. May pagkakaloob ako sa'yo. Wika ni Golem. Pinayuhan din nito ang binatang umuwi na muna para makapagpahinga. Kinagabihan, bumalik ang binata sa lugar at gaya ng inaasahan, nag-aantay doon si Golem. Nakaupo ito sa dahon ng maliit na puno ng saging. Mabuti at nakarating ka. Handa ka na ba? Tanong ni Golem. Hindi ko alam kung anong gagawin Golem eh. Paano ko magiging handa? Ipagkakaloob ko sa'yo ang mutyang pinaka-iniingatan naming mga duwending saging. Ito ang tanging pinagkukunan namin ng lakas at siyang bumubuhay sa lugar na ito. Sa oras na ipagkaloob ko sa iyo ang mutya, lahat kami ay aasa sa iyong lakas. Maging ang lupaing ito, Mael. Pagpapaliwanag ni Golem. Bakit naman kailangan mong ibigay sa akin ang mutya? Kung ito lang ang pinagkukunan nyo ng lakas, hindi ba makasarili yun?
Tanong ni Mael. Mas magiging makasarili ako kung hahayaan kong makuha ito ng ibang engkanto. Hindi mo ba napapansin? Unti-unti na silang naglilitawan. Ang matandang nakita mo kaninang tanghali, isa lang siya sa mga engkanto na nagnanais makuha ang mutya. Mas magiging ligtas ito kung mapapa sa kamay ng isang taong kagaya mo. Tugon ni Golem. Hindi ko alam kung kaya kong pangalagaan ng mutya, Golem. Natatakot akong biguin kayo ng mga kauri mo. Tugon ni Mael. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ka papabayaan ng mutya. Pagkakaloban ka nito ng sapat na lakas at kakayahan para ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga engkanto at iba pang elemento na naghahangad na kunin sa iyo ang mutya. Huminga ng malalim ang binata at muling nagsalita. Kung ito lang ang paraan para mapangalagaan ng mutyang sinasabi mo, sino ko para ipagkait yun sa kanya? O sige, Golem, pumapayag na ako. Tugon ni Mael. Umakyat si Golem sa pinakamalaking puno ng saging. Tinapik ng 3 beses ang tangkay nito. Dahan-dahang nagbukas sa mga dahon. Lumabas sa pinakaloob ng puno ang napakalaking puso. Dahan-dahan itong yumuko. Unti-unting nagbukas ang pulang talulot. Tumayo ka sa ilalim ng puso, Mael. Tanggapin ang bertud ng puso ng pakol. Wika ni Golem. Matapos ay bumuka ang pinakahuling talulot. Lumabas mula dito ang kulay pulang butil ng liwanag. Unti-unti itong bumaba papunta kay Mael hanggang sa tumapat ito sa kanyang dibdib. Ibinuka ng binata ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit hindi niya ito nagawang ituloy dahil biglang pumasok ang mutya sa kanyang bunganga. Halos maubo ang binata dahil sa gulat. Maya-maya ay napalod ito dahil nanibago ang kanyang katawan sa enerhiyang dumadaloy mula sa kaloob-looban. Pawis na pawis si Mael ng mga sandaling iyon na parang tumakbo ng napakalayo. Ngunit ilang sandali lang, gumaan ang pakiramdam ng binata. Anong nangyari? Bakit biglang gumaan yung pakiramdam ko? Tanong ni Mael. Yan ay sa kadahilanan. Tinanggap ng katawan mo ang mutya. Ngayon mag-iingat ka dahil anumang oras, darating na ang mga nilalang na susubok na kunin yan sa'yo. Tugon ni Golem. Maya-maya ay biglang naglabasan ang mga engkanto sa lupa. Napatras si Mael. Bahagyang natakot ngunit bumaba si Golem mula sa puno ng saging. Pumatong sa balikat ng binata. Huwag kang matakot. Gamitin mo ang kakayang ipinagkalob sa'yo ng mutya. Dumampot ng kaperasong kawayan ang binata upang gawing sandata. Isa-isang nagsipagsugod ang mga nilalang. Nagawa itong pigilan ni Mael. Bawat tamaan ng kanyang pamalo, kusang bumabalik sa lupa. Hanggang sa iisa na lang ang natitira. Isang tikbalang na may hawak na mahabang espada. Manood ka kung anong kayang gawin ng isang kagaya mo, Mael. Amin na ang kamay mo. Wika ni Golem. Nag-ihip ang munting nilalang sa palad ng binata. Lumitaw mula dito ang espadang gawa sa kristal. Ayos ah. Hindi ko alam na kaya mo palang gumawa ng espadang yari sa diamante. Tanong ni Mael. Elemento ng lupa ang aking kapangyarihan. Kaya nagagawa ko ang anumang uri ng sandata mula sa pinakamatitibay na bakal at bato. Muling wika ni Golem. Hinarap ni Mael ang tikbalang. Walang pagdadalawang isip itong sinugod.
Nakipagbuno ang binata sa isang napakalakas na elemento hanggang sa magawa nitong mapatalsik ang sandata ng kalaban. Lumuhod ang tikbalang sa harapan ni Mael bilang tanda ng pagsuko. Gamit ang maliit na punyal, pinutol din ng tikbalang ang kanyang gintong buhok at inabot sa binata. Tanggapin mo ang gintong buhok na ito bilang tanda ng aking panunumpa ng katapatan. Wika ng nilalang. Hindi, tikbalang. Wala kang dapat pagkalooban ng katapatan mo. Hindi ka alipin at kailanman hindi ka magiging alipin. Maraming salamat. Ngunit bakit mo ito ginagawa? Nagapi mo ako sa laban. Bakit hindi mo tanggapin ang aking panunumpa? Manumpa ka lang na maging tapat. Sapat na yun. Hindi ko kailangan ng anumang pangahawakan. Dahil gaya ng sinabi ko, malaya kang gawin anuman ang naisin mo. Nagsipagluhod ang lahat ng mga elementong nasa paligid. Simula ng araw na yun, tuluyang nagbago ang pananaw ni Mael sa mundo. Niyakap nito ang kaakibat na responsibilidad ng pagtatangan ng mutya ng pakol. Naging manggagamot ang binata at sa ilalim ng pagtuturo ni Mang Sano, nagawa nitong makapagpagaling ng mga tao maging ng mga engkanto. Sinabi na din ng binata ang totoo sa kanyang tiyuhin. Tinanggap naman ito ng matanda. Kung ito ang iyong kapalaran, buong puso ko itong tatanggapin. Masaya ako't nagkaroon ako ng pagkakataong maging bahagi ng buhay mo, Mael. Wika ni Mang Lindo. Ako po ang dapat magpasalamat sa iyo, Chong Lindo. Dahil kung hindi niyo ako tinanggap, wala ako sa kasalukuyan kong kinalalagyan. Tugon ni Mael. Sa paglipas ng mga taon, namuhay ng simple ang binata. Patuloy pa rin ginagampanan ang kanyang tungkulin sa palayan, maging ang panggagamot. Lumaganap sa buong lugar ang tungkol sa angking kakayahan ng binata. Umabot din sa punto, marami ang nagtangkang sumira sa kanya. Ngunit hindi ito pinabayaan ng mga gabay. Ipinagpatuloy ni Mael ang panggagamot sa kabila ng matinding pagsubok na kinakarap. Kaakibat ito ng kanyang kapangyarihan at malugod itong tinanggap ng binata. Hindi na nagkaroon ng pamilya si Mael, ngunit may isa siyang mag-aaral. Nang mga sandaling ito ay matanda na si Mael, kinilala na ito sa kanilang bayan. Ginugol nito ang panahon sa pagtuturo sa bagong sibol hanggang sa maging handa na ito. Tuluyang pinamana ni Mael ang kanyang kaalaman at kakayahan sa binata. Maliban sa mutya, nangako itong hindi iwawalay ang mutya ng pakol sa kanyang katawan. At kung kailangan dalhin sa hukay ay gagawin niya. Masigurado lang ang kaligtasan ng makapangyarihang hiyas. Naunawaan ito ng kanyang mag-aaral. At kagaya ni Mael, bukas din ang kaisipan nito. Maunawain. Kaya naman madali lang kinagaanan ng loob ng mga duwendeng saging ang binata. Hindi man kasing husay ni Mael ang kanyang kakayahan, nagagawa naman itong makatulong sa sariling paraan. Ni minsan, hindi niya kinalimutan ang katotohanan. Utang niya ang lahat ng nalalaman sa maestrong si Mael. Hanggang sa sumapit na ang dapit hapon sa buhay ni Mael. Masaya itong iniwan ang mundo dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang lahat ng kaalamang maiiwan. Pumanaw si Mael. Ang tanging naiwan ay ang alaala nitong naisulat bilang tala-arawan. Itinago ito ng kanyang mag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit nakarating sa atin ang kwento ni Mael. Hindi man naging malinaw kung saan napunta ang bertud ng puso ng pakol.
Ngunit nanatili pa rin sa puso ng mga taong nakasalamuha ni Mael ang kanyang kabutihan. Patuloy na ginugunita ng mga nakakilala sa kanya ang taon ng kamatayan ni Mael. Taon-taon ay pumupunta sila sa sagingan kung saan nagsimula ang lahat. Doon ay nag-aalay ng panalangin, kaunting piging para sa mga kaibigang elemento ng binata. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang kapaligiran. Hindi na rin maiwasang maging ang dating lunti ang bukid na puno na ng kabayan. Ngunit dahil sa malakas na paniniwala ng mga tao sa iwaga ng mga duwende, nanatili pa rin hanggang sa ngayon ang saging sa gitna ng dating palayan. Walang sino man ang nangangahas na sakupin ito. Ang ilan sa mga opisyal ng baryo ay nilagyan pa ito ng bakod at mga babalang nagbabawal sa pagpasok at pagputol sa mga puno ng saging. Nangangahulugan na sa kabila ng pag-usad patungo sa modernong mundo, hindi pa rin nakakaligtaan ng mga mamamayan ang buhay ni Mael na minsang tumulong sa kanya at ang mga nilalang na naninirahan sa puno ng saging.